Hello po, hello. Kumusta kayong lahat? So, ngayon, andito tayo sa chapter 3 ng Juan. Alam niyo po, napakahalaga nitong pag-aaralan natin na ito o babasahin natin na salita ng Diyos sa Book of John, chapter 3. Kasi ito po yung mga laging nami-misinterpret nga ng tao na ang akala nila kapag ikaw ay nagbasa na ng Biblia or um, nag sama sa mga ganitong klaseng pagtitipon, ikaw ay nagbago na ng relihiyon at ikaw ay nagbago ng sikta, lalo kapag nalaman nila na ikaw ang sabi ay mga born again yan, mga born again Christian yan, ay ang isip po automatically ng tao katulad natin noon, maging ako man, ang pumapasok po sa isip ko ay nagbagong relihiyon, hindi ako dyan sasama at iyan ay mga ibang sikta. Pero ngayon titingnan natin dito sa Biblia kasi walang ibang katotohanan po ay ang Biblia. Unawain po natin ito. Kaya susuyurin natin ito kung ano nga ba itong tinatawag na born again. Ibig sabihin sa Tagalog, katulad ng mga Bible natin ngayon, sa Tagalog ay ipinanganak na muli. Okay, so handa na po kayo para naintindihan po natin na talagang hindi relihiyon at walang relihiyon na makakapagligtas po sa atin. Alam natin yan na tanging ang Panginoong Hesus lamang at maging noong ang Panginoong Hesus, wala siyang tinawag na mga kung ano-anong mga relihiyon. Kaya nga lang, kumbaga ang pinapaunawa po sa atin dito ay nagkakaroon tayong mga samahan na katulad nitong sa Living by Faith na sama-sama po tayong mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Kumbaga sa po ay na-identify yung group natin pero wala pong kaibahan, para pareho tayong Kristiyano, wala pong kaibahan, hindi patungkol sa pangalan na kung anong daladala mo, kundi ito po'y patungkol sa Panginoong Hesus at ito ay ang kanyang mga salita. Okay po, so maintindihan natin ngayon itong laging gumulo sa ating isipan nun. Ano nga ba yung mga tinatawag na born again? Okay, so nandito tayo ngayon sa chapter 3 para ipaunawa po ito sa akin. So bago po ang lahat, so mag-pray na muna tayo kasi talagang sa Holy Spirit lamang tayo nakadepende sa pag-aaral na to dahil siya ang tagapagturo sa atin. Amen. So let's pray. Hallelujah. Dakilang aming Diyos Ama sa langit na nakatunghay sa amin sa oras na to. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa aming mga pag-aaral. Sinasamahan mo kami ng iyong banal na Espiritu na siyang nagpapaunawa nito sa amin. Kaya nandito po ang aming mga puso, inilalatag namin sa iyo ang aming mga sarili. Malaya ka pong ipaunawa sa amin ang mga salita mong ito at alam namin na kalooban mo na maunawaan ng bawat isa ang patungkol dito. Kaya pinupuri ka namin, dakilang Ama sa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapangyarihan ito ng salita mo sa aming buhay at salamat sa banal na Espiritu. Ang dalangin namin ito sa iyo ay sa ngalan ng dakilang tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. So chapter 3 at ini-encourage ko po ang lahat na kasi alam ko may mga Bible kayo. Kunin niyo po ang inyong Bible para sabay-sabay natin itong tingnan kung ano nga ba talaga itong sinasabi dito. Amen? So okay, handa na kayo? Chapter 3. Chapter 3 ng Juan. Punta na kayo sa chapter 3 ng Juan. Okay, ito na po yon. Si Jesus at si Nicodemo. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus, sinabi, Rabay, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturo mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinabi kong ito. Sabi dito ng Panginoon, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Pakinggan po natin at nakikita po ninyo yan sa inyong hawak na Bible. So, sabi dito, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Verse 4, papaanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na?
Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Verse 5, sagot naman ni Jesus. Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko pong muli. Tinutukoy dito maliban na ipanganak ang isang tao sa pamamagitan ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Sa Ingles, kailangan tayo ma-born again. Amen? So, tingnan po natin, relihiyon ba ito? Hindi. Utos ito ng Diyos. Ngayon, babalikan po natin, unawain natin itong sinasabi ng Panginoong Hesus. Balik tayo sa verse 3. Tingnan niyo po yung verse 3. Sumagot si Jesus. Sabi dito, tandaan mo, ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, anong ibig po sabihin nito? Maliban na ipanganak na muli. At ang tinutukoy ditong ipanganak na muli ay ang ipapanganak sa Espiritu sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Yan yung sagot sa verse 5. Ngayon, kasi tinutukoy po dito ng Panginoon, ang taong, tingnan niyo po sa verse 6, ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Tingnan niyo po, tayong lahat, ang tinutukoy ditong ang ipinanganak sa laman ay laman. Tayong lahat ay ipinanganak ng ating mga magulang. Sa laman. At kaya tinutukoy po dito patungkol na kailangan tayong maipanganak na muli. Yan yung sinasabing born again. Sa English, in English lang kasi Kaya ang hindi naiintindihan ng tao nung in English na ang tinatawag na ipanganak na muli, sa English ay born again, yan ang iniisip nila na nagbago ng sikta ito. Diba? Pero hindi po yun ang ibig sabihin. Kasi ang tinutukoy dito ng Panginoon, kailangang ipanganak tayo sa Espiritu. Bakit? Kasi po, alam po natin yan, na nagkasala ang ating mga ninuno, ang ating mga magulang, ang ating mga kaapu-apuhan mula kila Abraham. Mula kay Eva at kay Adan, doon nagsimula ang kasalanan. At kaya mula nung panahon na ipinanganak tayo ng ating mga magulang, 'di ba? Itong tinutukoy po dito sa sa verse 5. Sa verse 6, na ipinanganak tayo ni nanay natin, nilabas tayo sa kanyang sinapupunan. Kaya tayo ang tinatawag dito, ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman. Okay? Verse 6 yan. Kaya nire-required ng Panginoon na maipanganak tayo sa Espiritu dahil ang bawat isa sa atin ay may inaning kasalanan mula sa ating mga kanunuan. Kung maalala po natin, yung kasalanan ng ating magulang ay nagsasalin lahi. Dahil doon sa kasalanan na nagsimula kay Adan, kay Eva. So kailangang ma-renew ang ating espiritu. Kailangan ang ating espiritu ay maipanganak na muli. Ito po yung tinutukoy po dito. Naunawaan po natin, ipinanganak tayo sa laman, kaya kailangan tayong ipanganak sa espiritu dahil ang patungkol sa Diyos ay patungkol sa espiritu. At nauunawaan lamang ito ng mga taong nasa Espiritu.
Kaya nga ang taong makalaman ay hindi maiintindihan ang patungkol sa spiritual dahil ang espiritu ng Diyos ay spirit. Amen? Espiritu. Kaya sabi dito, kailangang maliban, tandaan mo ang sinabi ko, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Bakit po? Kasi kapag pinanganak tayong muli sa Espiritu, doon tayo kinakasihan ng Espiritu at ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaunawa sa atin patungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya tingnan niyo po si Nicodemo nagtanong sa verse 4. Papaano pang muli ang isang tao, ano to? Sabi 4, tingnan niyo po. Papaanong maipanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Kasi hindi nagigets, hindi naiintindihan ni Nicodemo na kailangang ipanganak na muli. Born again. Ipanganak na muli. Born again sa English. Sa Tagalog, kailangang ipanganak na muli. Kaya sa Espiritu, hindi ito nauunawaan ni Nicodemo. Kaya nagtanong siya, paano pang maipapanganak ng muli ang isang tao kung siya'y matanda na? Paano siya papasok sa sinapupunan at ilalabas, iire muli? Ito po ang tanong ni Nicodemo. Kaya sinagot siya ng Panginoong Jesus. Dito sa sa 5. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malinaw po. Maliban ibig sabihin not unless, okay? Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Kasi tingnan niyo po nung tayo din nasa sinapupunan ng ating mga magulang, makikita po natin na ang sanggol ay nasa loob ng panubigan. Ano bang tawag dyan? Panubigon sa atin. Yung kumbaga sa, sa Tagalog ang panubigon? Na, kita nyo po, ang sa tiyan ng magulang, ang nanay ay ang bata, na nandoon yan sa loob ng, uterus ng magulang, pero may tubig, nasa loob siya ng tubig, may parang, kaya nga masasabi natin kapag ang babae, ang manganganak na, ay sa Bicol, napusi na nga ang hinubigon, so sa Tagalog, yung panubig, nag-rupture na yung kanyang water bag, yung sa tubig. Kaya tingnan nyo po dito, yan yung sa atin, sa ating, nung tayo ipinanganak ng ating mga magulang, nandoon tayo sa tubig, pag pumutok na yung panubigon, yan yung sunod na yan yung bata, lalabas na yung bata at pinanganak. Ngayon yan yung tinutukoy dito ng salita ng Diyos na tayo'y ipinanganak sa laman. Pinanganak tayo sa laman. Ngayon, kailangan tayong maipanganak na muli, born again, sa pamamagitan ng Espiritu. Dahil ang pinanganak lamang sa Espiritu ang makakaunawa patungkol sa mga espiritual na bagay. Dahil ang Espiritu ay Diyos, kailangan tayong sumailalim sa kaunawaang espiritual. Amen? So kaya itong tinutukoy po dito, maliban ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan po ang requirement ng Lord. Kailangan ma-born again tayo. At itong pakikita po natin ngayon sa pagiging spiritual, ito na nga yun, after natanggapin natin si Christ, nag-a-undergo tayo ng baptism. Although ang baptism, malinaw po yan, is just a procedure. Hindi yan ang magdudulot sa atin ng kaligtasan. Pero ang baptism, it's a part ng instruction ng Diyos upang masunod natin ang kanyang kalooban. Kaya dumadaan tayo sa baptism at kung maalala po natin, nung ang Panginoong Hesus nag-demonstrate kung paano ang pagsunod sa Ama sa Book of Matthew, sinabi doon, nung siya ay lumubog sa tubig, nung siya ay binautismohan ni Juan, na siya ay na-immerse sa tubig at pag-ahon niya, makikita po natin sa Book of Matthew, kadadaan lang natin ilang linggo ang nakaraan, pag-ahon ng Panginoong Hesus, bumaba ang nag-anyong kalapati na Espiritu Santo.
Amen? Espiritu Santo na bumaba at dumapo sa Panginoong Hesus. At doon may nagsalita mula sa langit. Ang sabi ng tinig galing sa Ama, ito ang kinalulugdan kong anak. Amen? Kung maalala po natin. So nag-undergo sa tubig at sa spirito. Sa laman, nag-under din tayo ng tubig at sa laman. Kaya nga, sabi ko kanina, dumaan tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, sa ating mga nanay, na naandun tayo sa tiyan ng magulang, pero kasama ang panubigon. Nandun tayo sa tiyan na may tubig. Iyan yung, kaya nung ipanganak tayo ng nanay natin, yan yung tinutukoy dito ng Panginoong Hesus sa verse 6, ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman. Nakukuha po natin. At ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Kailangang maipanganak tayong muli. Naiintindihan na natin po, hindi relihiyon ang sinasabing born again. Ito ay requirement na sinasabi ng Diyos upang makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Kailangang maipanganak na muli sa espiritu dahil tayo'y ipinanganak sa laman, na ang laman na yun ay may kalakip na kasalanan na ating kinuha mula pa sa ating mga ninuno. Nag-transfer sa atin dahil mga nasa laman ang kasalanan. Amen? So kaya tinuturuan tayo dito, maging born again, ipanganak kang muli sa espiritu, katulad ng sinasabi po dito, kayo ang nakakakita na hindi ito ang tinutukoy at ang pagkaalam natin pag sinabing born again ay relihiyon, nagbago ng sikta. Hindi po biblically sinasabi ng Panginoong Hesus, kailangan kayong maipanganak na muli. At kung kayo po may English Bible, tingnan nyo po dyan, ang tinutukoy dyan, we must be born again. Okay, malinaw, hindi relihiyon ang tinatawag na born again, kundi tayo ay inutusan ng Diyos na kailangang ma-born again upang makita natin, makapasok tayo doon sa kaharian ng Diyos. Unawaan natin, naglilinaw kasi ako doon, maging ako pamandi noon, nung hindi ko alam ang salita ng Diyos, pag may sinabing born again, ay talagang allergy ako sa mga taong nagsasabing born again, kasi ang akala ko the time, nagbago na ito ng relihiyon. Ibang sikta, pero sa ating pagsusuyod ngayon, pinaunawa sa atin ang salita ng Diyos. Ito ay utos ng Diyos dahil tayo'y pinanganak sa laman. Kailangan tayong maipanganak na muli sa espiritu, sa tubig at espiritu, upang makita natin at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Verse 7, tingnan niyo po. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat, walang exempted po dito. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Again sa English. Hanapin niyo kung sino may English dyan. Sinasabi ko sa inyo, we must be born again. Born again, Hindi yan relihiyon, kundi command yan ng Diyos na kailangang maipanganak tayong muli sa espiritu dahil ipinanganak tayo ng ating mga magulang sa laman. Verse 8, naintindihan na po natin ngayon. Ngayon alam na natin na hindi tayo nagbago ng relihiyon. Tayo'y mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Tinuruan lamang tayo ng Diyos na lalong ma-expand, madagdagan ang ating kaunawaan na kulang noong panahon dahil hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon na nagbasa tayo ng salita ng Diyos, lalo nating naiintindihan na ano ang kautusan, ano ang command ng Lord, ano ang nire-required ng Diyos sa atin upang tayo ay makapasok doon sa buhay na walang hanggan. Kailangan ma-renew ang ating espiritu kasi habang hindi na-renew ang espiritu ng tao, patuloy siyang lumalakad ayon sa makalamang bagay dito sa sanlibutan. Kaya tinuturuan tayo dahil once na pumasok tayo, na-renewed ang ating espiritu, nakapasok ang espiritu ng Diyos sa atin, yan yung nagbabago ng ating isipan day by day by day. Binabago tayo ng espiritu ng Diyos na ito. Kaya tayo masasabi doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, hiwala na ang dating pagkatao, siya ay bago na.
Amen? Ito yung tinatawag na pinanganak na muli. Pinanganak sa Espiritu. Sa tubig at sa Espiritu, makita po natin. Purihin ang Diyos, naiintindihan natin. Ngayon, ano ang born again? Ano ang ipinanganak na muli? Ipinanganak na muli, kailangang maipanganak muli tayo sa Espiritu. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin na makagawa ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Ang trabaho ng Espiritu ng Diyos ay magpaalala sa atin. Katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo iiwanang nag-iisa, subalit pag-akyat ko sa langit, iiwanan ko sa inyo ang Espiritu na siyang magpapaalala at magtuturo sa inyo ng mga dapat tamang gawin. Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus nung nandito pa siya sa lupa. Amen? Malinaw? So yan, balik-balikan nyo po ito. Hindi ito relihiyon ha, malinaw. Kailangan tayong ma-born again. Kailangang maipanganak na muli. Dahil sabi dito ng Panginoon, kailangan kayong lahat ay ipanganak na muli. Kasi ang minana natin na ipinanganak tayo ng ating nanay, may mga mula pa sa lahi ni Abraham, ay ni Eva at ni Adan. Kumbaga inabot tayo noon kasi napakalinaw na talagang ilang salin lahi ang ano ng parusa ng Diyos sa mga makasalanan. Pero salamat po at natagpuan natin itong ginaid tayo, kinahabagan tayo ng Diyos at natutunan natin ang salita ng Diyos. Ito pala ang tinutukoy nito. Ano po? So ngayon, alam nyo na kapag sinabi, nagbago ka ng relihiyon, hindi tayo nagbabago ng relihiyon. Kristiyano, anak tayo ng Diyos, mga anak tayo ni Yahweh. At tayo po ay talagang hindi ito relihiyon, okay? Kundi ito ay command. Mismong ang Panginoong Hesus ang nagkakamand nito sa tao na kailangang maipanganak muli sa Espiritu. Verse 8, umiihip ang hangin umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ito po ang ibig sabihin kasi nito, no? Ang isang ipinanganak sa Espiritu, kita niyo po hinalimbawa dito, umiihip ang hangin kung saan ito nais na at naririnig mo ang ugong nito, pero hindi mo po nakikita ang hangin. Katulad na, tingnan nyo po, napo-forecast ng mga pag-asa, po, yung weather forecast. Napo-forecast nila ang malaking bagyo, kung saan nang gagaling, nasaan na yung bagyo, patungo saan yung malakas na hangin. Katulad ng sinasabi po dito, umiihip kung saan ito nais at naririnig ang ugong nito. Naririnig natin kita nyo po, nung may mga bagyong nagdaan, naririnig natin ang hampas ng bagyo, lakas ng hangin. Kahit dito sa sasakyan, ilabas ko yung aking kamay kapag ako'y nagdadrive, maririnig ko at mararamdaman ang hangin. Pero walang nakakakita sa hangin. Amen? So ito po ang pinapaunawa dito sa verse 8. Ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan nang gagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ito po yung tinutukoy na alam natin sa kaibuturan natin, may nagsasalita mula nang tanggapin natin ang Espiritu ng Diyos. Hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman natin ang Espiritu ng Diyos, nararanasan natin ang Espiritu ng Diyos, kaya hinantulid sa hangin. Ang hangin hindi natin nakikita, wala tayong nahahawakang hangin, pero nararamdaman natin ang hangin. Kaya ito'y pinapahalintulad dito, ganito daw ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Kasi nung ipinanganak na tayo sa Espiritu, kumbaga naandun na yung feelings natin na ayoko nang gawin ito kasi may nag-uudyok sa akin na hindi ko nagawin ang mga bagay na mga kasalanan ginawa ko noon. So may nagsasalita sa iyo na hindi ito naririnig ng iba, ikaw mismo na kinakausap ng Diyos, ang tanging nakaririnig nito, pero hindi mo siya nakikita, pero nafe-feel mo ang presence ni Lord na naandyan, pero hindi mo siya nakikita. At ito po hinahalintulad dito, ganito ang mga taong ipinanganak sa Espiritu, something na may
nagsasalita sa iyo na alam mong katotohanan ang iyong naririnig at alam mong Diyos ang naglilid sa iyo patungo sa tamang pamumuhay. Yan po ang mga ipinanganak sa Espiritu. Ano? Spirit! Hindi nakikitang Espiritu ng Diyos, pero nararamdaman. Hindi natin siya nahawakan, pero nafe-feel natin ang Espiritong ito. Ganyan, hinalintulad dito. Kaya matapos ito sinabi dito ng Panginoon, pinaliwanag dito sa verse 8, ganito ang mga taong ipinanganak sa Espiritu. Amen? So now, napakaganda. Hallelujah. Verse 9. Paano po mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa man sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay malalaman namin at ang pinatutuhanan namin ay nasasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Kita nyo po uulitin ko. Verse 11, kasi nagtanong sa 10 si Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro. Sabi niya, Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo naunawaan ang bagay na ito. Kasi ang tanong ni Nicodemo, Panginoon, paano mangyayari ito? Tingnan niyo po sa verse 11. Pakatandaan mo, ang sinasabi namin, dito papasok ang Trinity. Pakatandaan mo ang sinasabi namin, nalalaman namin, ang pinatutuhanan namin, ay nasasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko, balik siya sa sako, tungkol sa bagay na dito sa mundo, paano pa ninyo mapaniniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba sa langit, ang anak ng tao, which is tinutukoy po dito ng Panginoon na siya ang dahil pinanganak ang Espiritu, ang Panginoong Jesus papamamagitan ng Espiritu, dahil hindi siya, makita po natin, yes, nang pinanganak siya ni Maria sa laman, pero nag-conceive si Maria, hindi kay Joseph, kundi yun ay Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya sa atin, para ma-renewed ang ating isipan, ma-renewed ang ating mabago ang ating kaunawaan, o ibig sabihin niya, ma-renew ang ating spirit na makakonek tayo sa Diyos, kailangan tayong maipanganak sa espiritu, sa espiritu. Na ito, makita niyo po, amazing dito sa 11, na sinasabi niya, pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin. Sabi ng Panginoon Jesus, namin ang ginagamit niya dito. Kasi malinaw po dito na nandito yung siya po ang dito yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen? Kaya tingnan niyo po anong sabi dito. Ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatutuhanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinanggap ang aming mga patutuo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay na ito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Hallelujah! Wala pang sino umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Pinapaunawa po sa atin dito ng Panginoong Jesus ay hindi tagalupa, hindi siya tao, siya ay nagkatawang tao na anak ng Diyos upang maipakita sa atin kung papaano kadakila ang Diyos Ama, unang-una para matubos ang ating kasalanan, and then papaano niya i-demonstrate kung papaano ang lumakad ay yun sa kalooban ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Amen? Pinapakita ng Panginoong lahat
ng kanyang pagkilos, yun dapat ang karakter nating mga anak ng Diyos. Ngayon, dahil imposibleng maging banal tayo sa kaparaanan natin, kaya nga tayo nakipag-isa kay Christ. Dahil yung pakikipag-isa natin kay Christ, siya ang nagkikerry sa atin sa mga bagay na hindi natin kaya. Kaya pumapasok yung kanyang sinabi, magagawa nyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ko. At napagtagumpayan ko na ang sanlibutan, ayon sa sabi ng Panginoong Hesus. Kaya kayo man ay makakapagtagumpay. Hindi ito sa ating lakas, hindi ito sa ating kakayahan, kundi ito sa power ng ni Lord Jesus, na kung saan nakipag-isa tayo. Siya ang nagiging righteousness natin. Siya ang nag-able sa atin na gawin. Yung Espiritu ng Diyos na nag-uudyok sa atin sa pamamagitan ng salitang ito, ang nagtuturo sa atin na gumawa na ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos at talikuran yung mga bagay na ginawa nating mga kasalanan. Amen? Purihin po ang Diyos. Verse 14, at kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makita natin dito, una, kailangang ma-born again. And then sunod noon, kailangang sumampalataya tayo, kasi once na kinasihan tayo ng Espiritu ng Diyos, unti-unti nating naiintindihan ang patungkol sa kalooban ng Ama. At ito na po yun ang sinasabi dito, na sinabi niya dito, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, Panginoong Hesus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon na buhay na walang hanggan. Sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesus, at naunawaan natin sa salita ng Diyos, ang Panginoong Hesus ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya sino mang sumusunod dito sa instruksyon ng kanyang salita, napapabanal at natatalikuran natin ang ating mga dating gawa, dahil itong salita ng Diyos na ito po ang tumutulong sa atin upang magkaroon tayo ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito sa Kapanginoong Hesus, the Word of God, siya po ang nagdudulot sa atin na makarating tayo doon sa buhay na walang hanggan. Amen? Namatay si Kristo, tinanggap natin, pinanampalataya na natin, at ito na po ang bunga. Ito po ito ang bunga ng kanyang mga salita, na unti-unti tayong nakakaunawa, naliliwanag sa ating kaisipan ang patungkol sa kalooban ng Ama dahil sa salitang ito na ating binabasa araw-araw. Amen? 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak. Ibig sabihin, yung mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos sa mga kanyang salita. Verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Kasi nga, kita nyo po, kapag magyaya ka sa Word of God, magsama kayo dito, mag-aral tayo ng salita ng Diyos, ayaw nila. Ayaw ng tao, ayaw ng mga tao, mas ginugusto pa nila yung masamang pamumuhay kaysa maging maayos ang kanilang pamumuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos. At sabi dito, sapagkat masama ang kanilang gawa. Ito po yung sinasabi kasi dito, na mas ginusto pa nilang sumunod sa dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ayaw po, sa totoo lang po, ayaw talaga ng taong nasa dilim na maliwanagan. Yan kasi si Satanas, dyan siya nagkukubli sa kadiliman Ayaw niya ng liwanag. Kaya kita niyo po, anong bilin sa atin ng Diyos? Maging ilaw kayo at asin ng sanlibutan. Makita sa atin ang liwanag ng mga kakilala natin na didilaman ng sanlibutang ito po. Amen? Sa 21,
Ay sa 20, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Yun po yung mga nagtatago ng kanilang mga gawang palihim. Yung makita nyo pa mga kasalanan, lalo na yung mga nagkukunyari, itinatago nila yung mga kanilang gawang mga mali. Kasi ayaw nilang malantad. Ganyan po sa Satanas. Ayaw na malantad ni Satanas ang kanyang gawa. Takot siya sa liwanag. Kaya sinabihan tayo ng Biblia, ilantad nyo sa liwanag ang gawa ng dilim. Ito po yung mga nagtestify tayo ng ating mga buhay kung gaano tayo kasama, gaano tayo karumi, gaano tayo makasalanan. Ngayon na binago tayo ng Diyos, yung mga gawa ng buhay natin before, hindi tayo nahihiyang ilabas lang lahat ng mga baho natin. Kasi doon natin na ipapatunay sa kaaway na talagang noon dinestroy mo kami, pero ito isasaysay namin ang iniligtas kami ng aming Panginoong Jesus. Iyan isasaysay namin itong mga ginawa sa amin ng pagbabago. Kaya yung mga pangit nating buhay, inilalabas natin sa liwanag, dahil malinaw na kapag ang kaaway na liwanagan, ay ibig sabihin na ilabas yung mga tago natin sa dilim na mga gawa, yan na po, nilalayuan tayo ng kaaway dahil hindi makastand si Satanas sa liwanag. Kaya kapag tayo nagtitestify, nakita nyo po, kapag nagtestify tayo sa mga bagay na mga kahinaan natin, na na-overcome natin, yung mga bagay na umalipin sa atin na isang mutsaring mga kasalanan noong panahon, nung itinestify natin, hindi na siya nakakabalik kasi nailalabas natin sa bibig natin at hindi kayang mag-stand ng dilim sa liwanag. Amen? Kaya malinaw ang sabi dito, sabi niya, ni hindi lumalapit, sabi dito, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng mga masama ang ilaw, ni hindi lumalapit ito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Kaya kung may secret lang, di ba? Katakot silang mabulgar ang kanilang mga lihim. Yan po ang strategy ng kaaway. Huwag mong sabihin ang ginagawa mo. Kasi habang itinatago ng tao ang mga palihim na masamang ginagawa, lalong nakakapenetrate ang kaaway sa kanilang mga buhay. Pero once na isa-isay mo ang mga ganitong bagay, naliliwanagan, nalalantad ang gawa ng dilim, kaya hindi siya nakakastand at umaalis ito sa tao. Amen? Yan po. 21, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Ito na nga po yun. Yung natutunan natin ang salita ng Diyos, lagi tayong gustong nakadikit dito sa ilaw na to upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Amen. Yung mga ginagawa natin ito, para daw maihayag ng lahat ng ito, ang ginagawa natin ay pagsunod sa Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So ngayon, verse 22, si Jesus at si Juan. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga lagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala si Juan ay nagbabautismo naman sa inom, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatutuhanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anumang malibang ito'y ipinagkalob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo, isa lamang akong sugo na mauna sa kanya sa isang kasalan. Ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na gagalak kapag narinig na niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos ang aking kagalakan ngayon. Dapat siyang maitaas at ako ang maibaba. Ito po kasi,
makita po natin dito, sinabi dito kasi ng isang tao, sabi dito, Guro, naalala po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na iyong pinatutuhanan? Ito yung Panginoong Hesus po, na nagbabautismo din siya doon sa kabila. Kaya sinagot ni Juan itong lalaki na to, na mas higit ang Panginoong Hesus kaysa sa kanya. Pinaunawa po dito ni Juan na kaya sabi dito sa 20, sa isang kasalan ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na gagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Illustrate po dito ni Juan na ang Panginoong Hesus siya ang tinatawag dito ang lalaking ikakasal, at si lamang ay nauna, si Juan ay nauna lamang, siya ang abay. Gayunman lubos na ang aking kagalakan, ngayon dapat siyang maitaas at ako ang may baba. Kasi makita sa kasalan po, sa mga kasalan hindi nauna ang bride, ang groom. Laging nauna ang abay, at ito ang pinapaliwanag dito ni Juan na siya ay nauuna, siya baga ang naunang sumisigaw sa ilang, patalikuran nyo at pagsisihan ang lahat ninyong mga kasalanan sapagkat dumating na ang kaharian ng Diyos. So ito po ang nauna si Juan. Kaya dito sa bandang ito, pinapaliwanag ni Juan na kasi may nagsabi sa kanya, yung Guro, naalala po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na iyong pinatutuhanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanyang maraming, ang nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Ang tinutukoy ang Panginoong Hesus dito. Kaya sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anumang malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kasi ang kaunawaan nitong kumbaga makita po natin na ang Panginoong Diyos katulad ng hindi kasi naunawaan ng lalaking ito po, ng Hudyong ito, na ang Panginoong Hesus ay mas higit kay Juan na tinutukoy po dito. Mas higit kay pinaunawa ni Juan sa kanya, mas higit ang Diyos. Kaya siya ay lubos na nagagalak. Kaya dapat siyang maitaas at ako naman ay maibaba. Ang Panginoong Hesus ang maitaas sa buhay doon ni Juan. Kumbaga kasi makita po natin na talagang pinapaunawa dito ni Juan na mas higit sa akin ang Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos. So 42 minutes. So God bless everyone at napakaganda na naunawaan natin ngayon. Ano ba itong born again? Na tarakot ang mga tao pag born again. Ay, nagbago na yan ng sikta, bago ng relihiyon. Ngayon pinaunawa sa atin, requirement ito ng Diyos para mapanganak tayo sa Espiritu. Kailangan maipanganak na muli sa Espiritu, sa tubig at sa Espiritu. Dahil doon natin maunawan ang patungkol sa Diyos, dahil ang Diyos is a spirit at Espiritu ng Diyos ang magpapaunawi sa Kanya, sa Kanya upang masunod ang Kanyang kalooban. Purihin ang Diyos. God bless everyone. Hanggang sa susunod na Sunday po, continuous basa, chapter 3 ng John, chapter 4 bukas, chapter 5 Tuesday, and continuous hanggang mag-meet up tayo uli sa pagdating ng linggo. Okay, God bless. So magpray tayo. Lord, thank you so much sa iyong Holy Spirit na patuloy nagpapaunawa sa amin sa pamamagitan ng salitang ito, at lubos naming naiintindihan at nahahayag sa amin kung gaano kakadakil ng Diyos sa aming mga buhay. Kaya pinupuri ka namin, dakilang Ama sa langit, pinasasalamatan namin ang iyong banal na Espiritong continuous na nagtuturo sa amin, at ang lahat ng pasasalamat namin ito sa iyo, Ama, ay sa pamamagitan po at sa ngalan ng aming dakilang tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. So bye!